Habang lumalaki pa ako, nagkakaroon ako ng mga problema sa buhay. Naisip ko yung mother ko na sana nandyan siya pag time na nahirapan ako. Sabi ko sa sarili ko, sana nandyan siya sa akin. Hirap na ako. Yung father ko, style binata pa po. Bali, siya, nanliligaw pa, hindi nagbabarkada siya. Kaya nagtiis lang yung mother ko siguro hanggang sa may panganak niya ako. Balik siya, tapos nag-stay siya sa amin ng 1 buwan. Mula nung nagkahiwalay kami nung 9 years old ako, mula nun, hindi na po kami nagkaroon ng communication. Galit po talaga yung namahay sa akin. Hanggang sa naranasan ko na po maging ina, doon ko na po naisip na ba't ako magagalit sa mother ko. Gusto ko po siyang makita, gusto ko po siyang mayakap. Kung ano man po siya ngayon, ipadama ko sa kanya na nandito ako para sa kanya. At gusto ko rin pong mayakap siya na maramdaman ang yakap ng isang tunay na nanay. Nasaan po ngayon si Erlinda Bangeran po? Diyan na kanu sa Manila. Nasa Manila din. Nabayagan na yun. May address po kayong alam niyo po address Awan ko. Marira Madjanchuin. Marira Madjancho, tamas ko laya 2 ana na ka Manila. Disappointed lang po kasi yun. Ay, hindi, wag ka Kasi hindi ko siya nakita ngayon. wag ka mo. Hindi ko na siya binalikan. Sa galit ko sa tatay niya, sa tuloy na pagbuntungan ko, hindi ko siya dinalaw ng ilang taon. Hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, ibang pamilya. Kayo po ba yung si Linda? Linda Baron. Ako po si Girlie. Ay, ikaw. Naku. Naku. Ang laki mo na ba? Hindi raw matiis ng magulang ang anak. Pero si Girlie, 1 taon lang nung inabandona ng kanyang ina. At siya ngayon ang hindi makatiis na hindi makilala ang taong nagluwal sa kanya. Parang kambal tuko na hindi mapaghiwalay sina Girlie, 30 years old, at Cristel, 12 years old. Lagi nga raw silang napagkakamalang magkaibigan o mag-ate lamang. Lingid sa kaalaman ng lahat, mag-ina ang dalawa. Mag-aral kang mabuti. Huwag kang gagaya sa akin na kailangan matapos mo ang pinapangarap mong kurso. Busog na busog sa pangaral at kalinga ang panganay na anak ni Girlie. Kailangan maging matatag ka. Lahat ng problema, harapin mo. Walang iwanan, text man. Yan ang pangako ng mag-ina sa isa't isa. Magunaw man daw ang mundo, hindi raw hahayaan ni Girlie na danasin ng kanyang anak ang hapdi na lumaking walang ina, katulad niya. Habang lumalaki pa ako, nagkakaroon ako ng mga problema sa buhay. Naisip ko yung mother ko na sana nandyan siya pag time na nahirapan ako. Sabi ko sa sarili ko, sana nandyan siya sa akin. Ang tinatanong ko, anong oras ang Hindi pa rin maiwaglit sa isipan ni Girlie ang nakaraan. Musmus pa lang daw siya noon nung nagkalabuan ang kanyang mga magulang. Hirap na ako. Yung father ko, style binata pa po. Bali, siya, nanliligaw pa, hindi nagbabarkada siya. Kaya nagtiis lang yung mother ko siguro hanggang sa may panganak niya ako. Hanggang sa humantong na nga sa hiwalayan ang kanilang pagsasama, habang si Girlie naiwan sa poder ng kanyang ama. Nasa elementarya na raw siya nung binisita siya ng kanyang ina. Bumalik siya mga 9 years old na ako noon. Bumalik siya tapos nag-stay siya sa amin ng 1 buwan. At
At noong aktong susunduin na siya ng kanyang ina, itinago naman daw siya ng kanyang ama. Mula nung nagkahiwalay kami nung 9 years old ako, mula nun, hindi na po kami nagkaroon ng communication. Ang kawalan ng ina sa kanyang tabi ang marahil isa sa mga dahilan kung bakit maagang naging ina si Girlie. Pundido raw kasi ang ilaw ng kanilang tahanan na sana'y nagsilbi niyang gabay. Kaya hindi rin daw siya masisisi kung nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang ina. Galit po talaga yung namahay sa akin. Hanggang sa naranasan ko na po maging ina, doon ko na po naisip na ba't ako magagalit sa mother ko. Pero ngayong may pamilya na siya, nasapawan daw ng pananabik ang nooy hinanakit na nadarama sa nagsilang sa kanya. Gusto ko po siyang makita, gusto ko po siyang mayakap. Kung ano man po siya ngayon, ipadama ko sa kanya na nandito ako para sa kanya. At gusto ko rin pong mayakap siya na maramdaman ang yakap ng isang tunay na nanay. Wala na raw siyang naitatago kahit isang picture ng kanyang ina. Kaya't ang birth certificate na ito na lang daw ang kanyang sandata para matuntun ang taong kukumpleto sa kanyang pagkatao. Ayon kay Girlie, Erlinda Baron daw ang buong pangalan ng kanyang ina. Halos kasing edad na raw ito ng kanyang ama, lagpas 50 anyos na. Bakiran daw ang apelyido ng bago nitong asawa na tubong Enrile sa Cagayan. At sa kanyang pagkakatanda, medyo kulot ang buhok nito. Nung gabi ring yun, tumulak na kami papunta sa probinsya ng Cagayan. Di manoy dito kasalukuyang nakatira ang napangasawa ng ina ni Girlie. Wala pang 1 kilometro ang aming nababiyahe, pero si Girlie hindi maitago ang kanyang excitement. Gusto kong makausap siya, marami kaming pag-uusapan. Marami kaming dapat liwanagin sa isa't isa kung bakit nagkalayo kami ng ganun katagal. Mula sa kanilang lugar sa Pampanga, 13 oras pa ang kailangang bunuin para makarating ng Cagayan. Sumilip ng araw nung narating namin ang Isabela. 1 oras na lang, nasa Cagayan na kami. Una naming sinadya ang munisipyo ng Enrile. Kukumpirmahin namin kung dito nga sa bayang ito nakatira ang napangasawa ng ina ni Girlie. Meron po ba kayong Really? resident na nakatira po dito na ang apelyido ko ay Bakiran family? Maraming mga bakiran dito sa bayan namin. Anong first name? Erlinda Baron Bakiran. Baron Bakiran. 30 years na po kayo hindi So, nakita. Erlinda Baron Bakiran na siya ngayon. More than 30,000 ang population namin dito. Pero dito sa Comelec, natin malalaman siguro kung existing ang Erlinda Baron Bakiran. Agad-agad, tumungo kami sa tanggapan ng Comelec. Gusto rin kasi naming matiyak kung nasa listahan nga ng mga botante si Erlinda, ang pangalan ng ina ni Girlie. Bakiran po yung last name niya. Sa Barangay 4. 53. Meron po? Oo, meron. Uy, salamat po, ma'am. Salamat. Kumpirmado, rehistradong botante nga rito ang ina ni Girlie. Nationwide ito. Kaya itong hinanap natin, nag-iisa lang siya. Hindi na namin bibitinin pa si Girlie. Ramdam na kasi namin ang kanyang pananabik. Pero isang sarado at kandadong bahay ang sumalubong sa amin. Nasaan po ngayon si Erlinda Bakiran po? Diyan na kami sa Yan ganito pang Manila. Nasa Manila din. Nabayagan na yun. May address po kayong alam niyo pa Kaya address awan ko. eh. Marina Madjanchuin. Marira madyan siya, tamas ko laya dua ana na ka Manila. Mga years na raw. Pero Wala raw nakakaalam ng eksaktong address ni na Erlinda sa Maynila.
hanggang sa sumingit sa aming usapan ng ilang kapitbahay. Malapit sa Malacanang. Oo, malapit sa Malacanang. Sa ano? Doon sa pub. Ano na? Hindi laging Mindiola. Mindiola. Nakatira sila sa Mindiola kasi doon namamasada yung asawa niya. At kung suswertihin nga naman, may isa pa palang kapitbahay doon ang nakakaalam ng numero ni Abigail, ang anak ni Erlinda. Di ni mamam. Benan yan na. Kanila kayo na, Albinya, nandahan na eh, kaab. Gil, kaya ko sila yung mapashare ka niya na. Bigyan ko yung address no kanya Manila eh. Hindi niya San San Miguel. Miguel, Diyan sa Malacanang. Malacanang. Paalis na kami noon nung biglang umiyak si Girlie. Ang kanyang mga luha, parang ulan na bigla na lamang bumuhos. Disappointed lang po kasi. Ay, hindi, Wag ka Kasi hindi ko siya nakita ngayon. wag ka mo. Biguman si Girlie nung mga sandaling yon, nag-aalab pa rin ang kanyang pag-asa dahil nararamdaman pa rin daw niya na nalalapit na ang pagtatagpo nilang mag-ina. Samantala, sinusuyod naman ng isa pa naming grupo ang lugar kung saan daw nakatira si Erlinda. May alam po ba kayo Erlinda Bakiran? Wala po. Wala po. Alam niyo po ba ito? 1460 Uri Street. Papasok po doon. Thank you po. Sa awa ng Diyos, hindi naman na kami nahirapan pang hanapin ito. Po ba si pwede mo magtanong, kailan po ba si Aling Erlinda Bakiran? Hipag ko po yun. Ay, hipag niyo po. Alam niyo po ba yung bahay? Alam ko po. Pwede niyo po kami samahan po. Ilang saglit pa, nakaharap na namin si Erlinda, ang ina na mahigit 20 taong hinintay ni Girlie. Hindi nawawala, hindi ko lang siya napupuntahan. Hindi naman Ano pong pangalan natin? Girlie Garcia. Aminado si Erlinda, malaki raw ang pagkukulang niya sa kanyang panganay na anak. Hindi ko na siya binalikan. Sa galit ko sa tatay niya, sa tuloy na pagbuntungan ko, hindi ko siya dinalaw ng ilang taon hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, ibang pamilya. Noon pa raw niya talaga balak bisitahin ang kanyang anak, pero dahil kapos sa pera, hindi na niya ito nagawa pa. Balak ko siyang dalawin, makita man lang. Kasi ano ba naman ang ina na ayaw makita ang anak, diba? Mataas na ang sikat ng araw nung narating namin ang Maynila. Dali-dali na naming tinungo ang eksaktong lugar kung saan nakatira ang ina ni Girlie. Kayo po ba yung si Linda? Linda Baron? Ako po si Girlie. Ay, ikaw. Anak ko. Anak ko. Laki mo na pa. Pala yung anak ko. Ito yung pinigay mo sa akin nung bata lang. Ito na nga yata ang pinaka-pinananabikang araw ni Girlie. Balak ko naman talaga mamasyal doon kasi wala pa kami. Nagpapaaral pa ako ng mga kapatid mo. Kaya hindi... Naintindihan naman kita eh. Gusto rin talaga kitang makita. Gusto rin kitang mayaka. Salamat na pinanap mo ako. Wala naman. Ilang sandali pa, masinsinan na nag-usap ang mag-ina. God mo lang. Eh, pasensya ka na anak ko. Talaga naman gusto ka namin puntahan. Kaso nga, ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Isa lang ang sinabi mong anak mo na pumupunta doon. Gusto ko siyang makita. Anak, patawarin mo ako dahil sa alam mo naman ang mga bunganga. Sana maintindihan mo ako. Agad din namang ipinakilala ni Erlinda kay Girlie ang dalawa pa niyang anak, mga kapatid sa ina ni Girlie. Abigail? Ito yung bunso. Isang lalaki.
Tanggap niyo ba ako bilang kapatid niyo? Ikaw, Abigail, tanggap mo ba ako? Si Girlie naman, ibinida sa kanyang ina ang litrato ng kanyang mga anak, ang mga apo ni Erlinda. Ito. Ngayon, buo na yung pagkatao ko, nahanap ko na yung nanay ko. Ngayong nagkita na silang mag-ina, parang gustong hatakin pabalik ni Girlie ang panahon. Namnamin ang bawat sandali ng kanyang kabataan. Kapiling ang kinasabikang ina. Ngayon nakita na kita, aalagaan kita, pangako ko yan, promise, alagaan kita hanggang sa tumanda ka. I love you. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.